Welcome to News 5 Everywhere. Mula sa News Headquarters ng Pilipinas. Action Breaking! Magandang umaga, ako si Alex Salikpala at narito ang mga balita sa oras na ito. Magtataas ng administrative charges ang National Telecommunications Commission sa mga telecommunication at broadcasting companies. Sa draft memorandum circular ng NTC, hanggang 40% ang itinaas ng kanilang administrative fees at charges. Kasama dyan ang filing fee, bayad sa construction permit at inspection fee. Pati application fee para sa Certificate of Public Convenience and Necessity at Renewal of Provisional Authority, itinaas ng hanggang 800 pesos kada area. Pangunahing layunin daw dito ng NTC ang makalikom ng dagdag na kita. Pero bago ipatupad yan, magsasagawa pa naman daw muna ng public hearing ang NTC sa June 26. Samantala, buong araw na raw ang selebrasyon sa San Juan para sa pista ng patron nilang si San Juan Bautista. Makibalita tayo sa kasiyahan doon kay Lynn Olivario. Lynn, kumusta dyan? Alex, maswerteng maganda pa rin ang panahon dito dahil nagsimula na at marami pang aabangan dito sa Wata Wata Festival sa San Juan o ang pista ng patron ng lungsod na si St. John the Baptist o si San Juan Bautista. Password at Wi-Fi. Kahit maganda ang panahon ngayong umaga, basang-basa na ang mga taga San Juan. Ngayong araw kasi ang pinakaabangan nilang Wata Wata Festival o ang pista ng kapanganakan ni San Juan Bautista o ang nagbinyag kay Jesus. Sinisimbolo nito ang paglilinis at paghahanda sa pagdating ni Jesus sa pamamagitan ng pagbibinyag gamit ang tubig. Pagbibida ng mga taga San Juan, siya lamang ang santo kung saan ang kanyang kapanganakan ng ginugunita. Bukod dito, nire-recognize na rin daw ng Department of Tourism ang San Juan Festival bilang isa sa mga kapistahan na kailangang puntahan. Tinatawag itong Wata Wata o Water Water dahil sa pinakaabangang kaganapan dito ang basaan. Karaniwang nagbabasaan ang mga handang makipagsaya na halos maligo na sa kalsada. Binubusan ng tubig ang mga naglalakad at mga sasakyang dumadaan. Pinaniniwalaan ng tradisyong ito bilang tanda ng ating pagkabinyag bilang Kristiyano. Ang mabasa sa pagdiwang na ito ay simbolo ng pagtanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Kaninang alas 8 ng umaga pagkatapos ng flag raising ceremony ay nag-iikot na si Mayor Gia Gomez sa lungsod gamit ang mga fire truck ng BFP San Juan at fire volunteers. Papunta na sila dito sa tanghalan ng masa para sa street dancing competition kung saan maglalaban-laban ang may 10 barangay ng San Juan at mga high school students. Alas 6 naman mamayang gabi ay magkakaroon ng misa para sa St. John the Baptist Church. Pagkatapos ito ay magkakaroon ng prosesyon. Ito ay katapusan ng week-long celebration ng lungsod na nagsimula pa noong 17 kung saan may mga ginanap na contest, concert at mga food fair. Alex, paalala lang sa mga mambabasa, bawal gumamit ng madumi, mainit at malamig na tubig. Bawal din gumamit ng mga water bomb o yung mga tubig na naka-plastic. Bawal din manakit, bawal mapikon, at higit sa lahat, bawal umuwi ng hindi nababasa. Maaaring gumamit ng malinis na tap water o mga water gun. Hanggang 12 o'clock lang ng tanghali, pwedeng magbasaan. Pagkatapos ito ay bawal ang mambasa. Meron na mga available giant dryer dito sa likod ng tent dito sa plaza para sa mga gustong magpatuyo pagkatapos ng pista. Wala namang pasok sa lahat ng level sa lahat ng paaralan ngayong araw sa San Juan. Alex? Maraming salamat, Lynn Olivario. Ilang eskwelahan naman sa Malabon at Bulacan ang nagsuspindi rin ng klase ngayong araw hanggang Miyerkules. Sa Malabon, suspended ang klase sa Dampalit Elementary School, Dampalit 1 at Academia School. Wala ring klase sa mga eskwelahan sa Obando, Bulacan. Lubog kasi sa baha ang mga eskwelahan doon dahil sa high tide na dulot ng supermoon kagabi. Narito naman ang headlines ngayong Lunes. Paglilinis sa tumagas na bunker fuel sa Ilog Pasig itutuloy ngayong araw. Nasa 30 pamilya sa paligid pinalikas dahil sa banta sa kalusugan. Investigasyon kung sinkhole ang dahilan ng pagguho ng buhangin sa tabing dagat sa Candelaria, Zambales, sinimulan na ng Mines and Geosciences Bureau. Mga sundalo itinalaga na para ipagbawal ang pagpunta roon. 13 labor officials sa Middle East pinasisibak na sa pwesto at pinababalik ng bansa para makasuhan kaugnay sa Sex for Flight scandal. At Season 89 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA Games umarangkada na.
Makinig lang sa Radyo 5 92.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 everywhere. Ako si Alex Salikpala. Narito na ulit ang Punto Asintado. Higit sa balita, aksyon! Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.